Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni Nino and Ruth Coronel para sa kanilang wedding anniversary. Florinda Dayaw para sa kanyang kaarawan. Ganora family, Peñarroyo family, Elenita Kaskasan and family, Regacho family, Wilma Domingo, Soriano family, Nora and Ryan, Dantes and Salas family, De la Cruz and Aquino family, Leonardo, Gregorio, Cruz and Magat family, Angela Ricafrente and family, Princess Senette Arce, Ferdy and RG Del Mundo, Romeo Liana, Divisoria Traders Cooperative, Pontilla family, Balawag family. Natatanging kahilingan para sa agarang paggaling ni na Ronald Salamat, Rolando and Danilo de los Santos, Mildred Recla, Denny Lago, Rodrigo Ramirez, Rebecca Licerio, Mirna Pangilinan, Aida Concepcion, Maxine Aguado, Timothy Paul Quizmundo, Liza Lago, Enrique Abalateo Jr., Raquel Crame, Asmin Sebeldia Lim, Carolina and Modesto Balbaeno, Erlinda Liwag, Mary Jane de la Cruz, Bernardo and Carlota Bernardino, Carolina Patolot, Jenny Season, Gil and Digna Kalina, Leonora Villaruel, Carmelita Akiban at Nilita Labong. Para sa natatanging kahilingan ni na Ronald Salamat, Gillette Yupanco, Aji and Ferdy Del Mundo, Daphne de la Vega, Shelly Sabado, Norma Matutina, Rowena Luna. Panalangin para sa mga kaluluwa ni na Reynaldo Kaskasan, Martina Regalado, Consuelo and Teodoro Cordova, Alicia, Monseñor Norberto Nabos, Monseñor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Julianito and Lorna Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Mariano Filomeno Sr., Brigida Filomeno, Mariano Filomeno Jr., Azucena Filomeno, Corazon Saberon, Emilio Saberon, Natividad Saberon, Patricio Saberon, Leticia Lopez, Roel Diesta, Bert Diesta, Nancy Estacio, Virginia, Heidi Mariano, Solemnidad, Toichi Yamamoto, Erwin Fortades, Hilaria Taray, Josephine Baldesimo, Jeronimo de los Santos, Marcelino, Zidney, Pastor, Dominga, Marcelino, Remedios, Pastor Junior, Stelso, Eulalio, Pio, Estrella, Marshall, Regino, Adela, Marilu, Jesus and Erlinda Vigo, Rhea and Corsino, Rosalino Portillo Sr., Julieta, Teodora, Alejandra, Maria, Antonio Macam, Romulo Alberto, Rolando Ignacio, Salvador Lascano, Jimmy Evangelio, Joseph Matutina, Emi Rose Teresa Caidic, Dolores de la Torre, Remy Robles, Aurelia, Erlinda, Mary Soto, John Michael Cruz, Clemente, Adeliza, Clemente Jr., Florante Sr., Elvira, Julian, Luciano, Candelaria, Telma, Wilma, Jeffrey, Salvador, Marino, Sara, Narciso, Marcelino Jr., Ruben, Olivia, Joseph, Paulo Jr., Eleuterio, Lucena Briones, Pablo Mauricio, Primo and Norma Sigun,
Joseph Matutina, Salvador, Marino, Sara, Narciso, Marcelino, at para sa lahat ng mga kaluluwa. Magsitayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pangalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sa Ebanghelyo, makikita natin si Jesus na nagpapagaling sa isang babae at bumubuhay sa isang batang namatay na. Bagamat ang kamatayan ay bahagi na ng ating buhay, hindi niloob ng Diyos na tuluyang maglaho ang tao pagkatapos pumanaw sa daigdig. Isinugo ng Ama ang kanyang anak upang puksain ang kamatayan at ipagkaloob sa atin ang pangako ng buhay na walang hanggan. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong.
ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa 13 linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Awaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupain kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarang, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon aming Diyos sa ilang langit, amang makapangyarihan. Panginoon Jesucristo, mundong anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulugtong sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa malaki ng Ama. Amen, Amen, Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Kalooban ng Diyos ang buhay, hindi kamatayan. Dahil sa pakana ng Diablo, nakapasok ang kamatayan sa mundo.
Subalit dadaigin ito ng pananampalataya kay Jesus. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang kamatayan ay hindi likha ng Diyos. Ang pagkamatay ng alinmang may buhay ay hindi niya ikinalulugod. Ginawa niya ang bawat nilalang upang magpatuloy, at lahat ng nilalang niya ay mabuti at mahusay. Wala silang kamandag na nakamamatay. Ang kamatayan ay di nagahari sa daigdig na ito, sapagkat ang katarungan ng Diyos ay walang kamatayan. Pagkat ang tao hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakana ng Diablo, nakapasok ang kamatayan at ito ang kahinatnan ng mga napailalim sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan sa pamamagitan ng pag-awit, Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, ita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya ang kaaway ay di na nakuhang matuwa't magalak mula sa libingang daigdig ng patay. Hinango mo ako at muling binuhay. Ako nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poon sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang poon, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ng mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kaniyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yaong kaniyang galit, at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha sa buong magdamag. Sa bukhang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poon sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin,
o poon ako ay pakinggan. Mahabag ka poon, ako ay dinggin mo, at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin, ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo poon, ay di magsasawa. Poon sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poon sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Pinaaalala ni San Pablo sa mga taga-Korinto na sapagkat nananahan ang Diyos sa kanila, dapat silang maging kabahagi rin ng kanilang mga kapatid. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo'y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawang gawa. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Hindi sa ibig kong magaanan ang iba at mabigatan naman kayo. Masagana naman kayo ngayon. Marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo man ang mga ilangan at sila'y managana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, pareho kayong nakatulong sa isa't isa at naganap sa inyo ang sinabi ng kasulatan. Ang nagtipon ng marami ay hindi lumabis, at ang nagtipon ng kaunti ay hindi naman kinulang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo ang lahat. Si Kristo ay nagtagumpay na lumikha kamatayan. Nagtingning ang pagkabuhay. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea
nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalipunpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, ay nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkos ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At tinipon niya ang damit nito, sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa akin? Tumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong nagsisiksikan ng napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo? Subalit patuloy na lumingalinga si Jesus. Hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak ninyo, sabi nila. Bakit pa ninyo aabalahin ang guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, huwag kang mabagabag, manalig ka. At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang. Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad, at sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita kumi, na ang ibig sabihin, Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagdakay bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbilin Jesus na huwag ipaalam ito kanino man. At iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 13 linggo sa karaniwang panahon at sa gabing ito narinig natin ang kwento ng dinanas at natanggap ng 2 lumapit kay Jesus, 2 mayroong karamdaman, mayroong sakit. Sa karanasan po natin, mahirap magkasakit. Mahirap ka man o mayaman,
dadapuan ka ng sakit. Ang pinagkaiba lang kapag mahirap ka, ay talagang kaawa-awa ang kalagayan ng taong may sakit. Kapag mayaman, may sakit ka, pero naka-aircon ka pa rin. Pero pareho kayong may sakit. At tingnan po natin, yung isa dito ay ang sakit niya, 12 taon na siyang dinudugo. 12 taon na. Hindi ko alam, no? Kayo mga babae ang makaka-relate nito sa nararanasan niya. 12 years no, na dinudugo. At ang sabi pa dito, halos ubos na ang kanilang o kanyang ari-arian. Na isang realidad din no, na kapag nagkasakit ka, ay talagang sasaidin ang savings mo. Hindi lang savings mo, maging savings ng mga tao sa paligid mo. Mahirap yun. Kaya nga maganda rin pinaghahandaan yung mga ganitong pagkakataon. Meron na bang PhilHealth lahat? Meron na bang health insurance? Mahalaga din po yan. No? Pero dito po, no, yung isa naman, yung anak ng tagapamahala ng sinagoga. Anak ng tagapamahala. At sabi dito, agaw buhay na. Walang sino man na makatulong sa kanya. Walang kung sino mang dalubhasa ang nakakapagpagaling sa kanyang anak. At nang dumating sila sa bahay, patay na yung bata. Pero dahil nga po dito no, sa sinabi at ipinaliwanag ni Jesus, dahil sa inyong pananalig, kaya ka gumaling. Yung babae, no, sabi, dahil sa iyong pananalig, magaling ka na. At doon sa isa, ang sinabi, manalig ka lang. At pareho, bumalik o nanumbalik ang lakas ng pangangatawan. Pareho ng gumaling. So, mahalaga po, no, kapag tayo ay may nararanasan na mga sakit, ay yung lalo tayong magpakatatag sa ating pananampalataya. Kung sa tingin mo, hindi ka napapagalin ng Newsep, medical, ano pa ba? Ano ba mga gamot nyo ngayon? Ay, mga maintenance ninyo, no? Ha? Ano bang sakit sa high blood? Alcatran. Ano ba yun? Bonamine, no? Kung hindi ka napapagaling, okay lang yan kasi pang ano lang naman yan, no? Yung pang relief lang. Pero wag na wag kang bibitaw sa pananalig sa Diyos. Kung wala ka pa man pananalig, yan ang kailangan mong i-take. Hindi lang once a day, every minute, mag-take ka ng faith. Yung pananalig. Yan ang talagang magandang ireseta sa mga may sakit. Pero tingnan po natin. No? Kasi kapag nagkakasakit tayo, nawawala tayo sa ulirat. Nawawala tayo sa katinuan. At kapag nagkakasakit na, dahil nga nagsusunod-sunod na yung wala ka ng savings, wala ka ng mahiraman, kahit nga minsan mga kapatid mo, naiinis na kapag hihingi ka ng panggamot. Eh lalo na kung yung mga magulang, no? Na yung mga anak ay wala rin talaga, kawawa. No? At ang pumapasok sa isipan natin ay pinaparusahan ka ng Diyos. Ang Diyos ba ang may likha ng sakit? Para magkasakit ang tao, binigyan ba yan ng Diyos ng sakit? Kasi matigas ang ulo niyan. Bigyan natin ng sakit. Kung napakinggan niyo po ang pahayag sa unang pagbasa, malinaw po sa aklat ng karunungan na ang kamatayan ay hindi likha ng Diyos. Ang pagkamatay ng alinmang may buhay ay hindi niya ikinalulugod. Kasi pag nagkakasakit na tayo, di ba? No? Nangangamba tayo na, naku, baka mamatay na ako. O hindi tayo binuhay ng Diyos para lamang magkasakit at mamatay.
Sino daw po yung sanhi ng kamatayan ng tao? Ang demonyo, ang dyablo. So ngayon, bakit tayo nagkakasakit? Isip mabuti. Bakit tayo nagkakasakit? Ngayon, anong sakit mo ngayon? At kapag pinagnilayan mo, no, bunga yan ng pagtalima natin. Pag sinabing pagtalima, pagsang-ayon sa demonyo. Yung panunukso ng demonyo. Isipin nyo nga po ulit, bakit kayo may sakit at ano ang sakit ninyo? Iisip. Mga 10 minutes, isip muna tayo, 10 minutes. Ano ba yung mga kasalanan na ginawa ng demonyo na pilit na ibinibigay sa tao? Kasi sa una, wow, masarap, no? Pero hindi mo nakikita, unti-unti, pinapahina, pinapatay ang ating pisikal na pangangatawan. Bakit ka high blood? Ha? Ano bang pinagkakakain nyo? At ano ang kasalanan sa sobrang kain? Yung katakawan, gluttony. Bakit ka nagkakasakit? Dahil sa pride. Anong kasalanan doon? Di ba? Yung pride. Kasi imbis na mag-sorry, imbis na magkaunawaan, ay magmamatigas ka at kikimkimin mo ang sama ng loob o galit. O di ba ang galit ay kasalanan? Anger? Bakit ka nagkasakit? Ngayon, sinasabi natin, no? Andyan pa rin, tumataas, dumadami pa rin ang HIV. O bakit nagkasakit? Pinarusahan ka ba ng Diyos? Kaya binigyan ka ng HIV, ng disease? O di ba, last, kahalayan? Ang sinasabi kasi ng, sige, masarap yan. Freedom yan, kalayaan mo yan, sige. O nagkasakit ng HIV, Lord, ba't mo ko pinaparusahan? Naintindihan ba? Tabi-tabi po, no? Pero marami ngayon may babae, may sakit na kanser. Bakit? Kasi kung ano-ano mga tinitake na mga pills para sumeksi, para hindi mabuntis, para gumanda. Anong gagawin natin? Dito po sa atin, no? Sadyang mahirap po talaga magkasakit, no? Totoo ba? Mahirap? Kasi pag may sakit ka, walang magbibigay sa iyo ng panggamot. Pero kapag namatay ka, pagkakakitaan ka pa. Di ba? Pag wala sakit, pag may sakit, walang lalapit sa iyo para magbigay. Pero pag namatay na, ayan, nagkukumpulan, kasi pagkakakitaan ka, magsusugal yan. Ay nasaan yung paalala sa ikalawang pagbasa na sinasabi ni San Pablo, sikapin ninyong manguna kayo sa pagkakawang gawa. Na minsan yung wisdom din, bakit pinayaan ng Diyos sa magkasakit ka? Para mayroong mangunang magkawang gawa. Lumabas ang kabutihan para nang sa ganon, pagdating ng araw, may magkawang gawa din sa atin. Pero manggaling sa atin, una, ang pagkakawang gawa o ang paggawa ng mabuti, lalong-lalo na sa mga may sakit. O hindi makakabuti at hindi ka gagaling sa sobrang pag-aalala mo. Kung may sakit ka na, tanggapin mo, may sakit ka na at mabuhay ka ng maayos. Kaysa yung may sakit ka na, sumasama pa ugali mo, sigaw ka pa ng sigaw, nagiging salbahe ka pa, idadahilan mo kasi may sakit ka. Ayusin mo din ang iyong pananaw sa buhay.
Unang-una, hindi nila kasalanan na nagkasakit ka kasi kailangan mong tingnan ano ang naging pagkukulang mo at kasalanan mo kung bakit ka nagkasakit. Kalmahan mo lang. No? Ay sakit na di ba? I-enjoy mo na yung mga buhay kahit na mayroong iniinda. Mahirap pong mag-alaga ng may sakit na nga, mainit pa ang ulo. Ang pinaka-the best na dapat natin gawin kung may sakit na tayo, mas magdasal tayo sa Diyos na makayanan natin ang pinagdadaanan nating karamdaman. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipanalangin natin sa Diyos Ama ang lahat ng mga mahal natin sa buhay na may karamdaman. Magsumamo tayo at tingin natin ang kagalingan mula sa Diyos. Ang ating pong itutugon, Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, ipagpatuloy nawa niya ang gawain ng pagpapagaling ni Jesus sa pamamagitan ng mga sakramento at ng pagkakawanggawa. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa manggagamot, mga nurse at lahat ng nag-aalaga sa may sakit, patuloy nawa silang maging mahabagin at mapagmalasakit sa mga may sakit. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nasa buhay relihiyoso, manatili nawa silang mga aktibong saksi at tagahatid ng paghihilom na dulot ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga natitipon ngayon, masundan nawa natin si Jesus sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga biyayang ating tinanggap sa mga kapatid nating nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagluluksa sa pagpanaw ng kanilang mga minamahal, makatagpo nawa sila ng paglingap mula sa Panginoong nakakaloob ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Dilog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit at ang mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdaan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos mo para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami nagtubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, ligtas mo kami tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Rolando at Renato na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapulihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos, maawa ka. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Katawan ni Kristo, Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maialay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Tayo po ay magkakaroon ng second collection at ito ay para sa St. Peter and Paul Sunday. Sadyang may kapwa ang sarili, dapat halingan ng pagsisibig at mamanga ligaya'y dadalisay at sa kapwa buhay mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglingaw, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan kaniyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kapanalan. Bawat galing gamitin sa paglingaw, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan ganiyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kapanalan. Mga paanyaya, bilang paghahanda sa ating 15 taong anibersaryo bilang isang parokya, tayo po ay inaanyayahang makibahagi sa mga sumusunod na gawain. Sa darating na 6 ng Hulyo, araw ng Sabado, ay ang ating kick-off mass sa Postigo, Fort Santiago, taganap na 5 ng hapon, na susundan ng prosesyon patungo sa ating parokya pagkatapos ng banal na misa. Sa 7 ng Hulyo hanggang 15 ng Hulyo ay ang ating Novena Mass sa ganap na 6 ng gabi. Mayroon pa rin po tayong banal na misa sa 6 ng umaga. Sa 8 ng Hulyo, araw ng Lunes, ay ang ating Episcopal Coronation Anniversary. Ang banal na misa ay sa 6 ng gabi. Sa 9 ng Hulyo, araw ng Martes, ay ang ating Dedication Anniversary o pagkakatalaga ng dambana ng Mahal na Birhen ng Soledad. Ang banal na misa ay sa 6 ng umaga at sa 6 ng gabi. Sa 14 ng Hulyo, araw ng Linggo, ay ang Manila Grand Marian Procession sa Kartilya ng Katipunan, Manila City Hall. Ito po ay dadaluhan ng iba't ibang imahe ng Mahal na Birhen galing sa iba't ibang lugar at lalawigan. Ang misa ay sa 4 ng hapon na susundan agad ng prosesyon. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Muli po, paalala, kapag mayroon pong may sakit sa inyong mga tahanan, lalo na dito po sa nasasakupan ng ating parokya, ay wag pong mag-atubili o wag pong magdalawang isip na lumapit kay Jesus sa pamamagitan po ng pagtanggap ng sakramento ng pagpapahid ng banal na langis. Magpa-schedule po agad sa opisina ng parokya. Wag po kung kailan naghihingalo o kaya naman ay namatay na saka kayo hahanap ng pari. So, hindi po dapat katakutan ang sakramento ng pagpapahid ng langis. Dahil dyan natin ilihiling na palakasin pa ang pangangatawan ng tao pong nagkasakit. So bago pa magkasakit,
alagaan na po ang katawan, iwasan na ang mga magdudulot ng sakit sa atin. At muli, salamat po sa ang mga donasyon at mga tulong ninyo ngayong buwan ng Hunyo. Bukas po ay July na tayo. Ito ang huling araw ng June at salamat po sa mga suporta at tulong at katulad po ng mga narinig ninyong announcement ay humihiling po kami ulit ng suporta sa mga gusto pong mag-sponsor para sa sound system, para sa pagkain, sa tubig at iba pa po mga kakailanganin, mga bulaklak ay makipag-ugnayan lang po sa opisina ng ating parokya o pwede po kayong mag-deposit sa ating pong BPI account o sa GCash ng parokya. Maraming salamat po at magkita-kita tayo sa susunod na mga pagdiriwang, lalo na po sa darating na Sabado. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at papalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang.